Telepono si Susan Enriquez. Susan. Aka na! Susan. Susan? Hindi naman eh. Ano yan? Hello? Susan Enriquez. Susan? Hello? Susan, on the air ka na. Saan? Yes, hello, Mel, sandali lang, nagkakaroon kasi ng bahagyang komosyon dito, no? Ano yan? Dahil yung kapatid nitong Mendoza. Inspector Mendoza, yung kanya si kapatid na si Inspector, as in SPO2 Mendoza, ay humahan din tayo doon sa harap nitong presinto, no? So, pinapaligiran na siya ngayon itong mga kaya medyo magdala sa nila, ha? At natin pilitin natin makapasok dito sa loob ito. Ano po ba, sir, ang bakit po? Dali, kasi dito pilit kasi Mel kinukuha ngayon dito mga pulis ito na ito sa mga kakakay nito si Mendoza. Ano nangyayari? Kapag yung polis, sinagalan nyo! Ano ka? Tumutulong sa inyo! Bakit po ba? Ano po? Ano po ba? Pinakuusapan nila ako, kausapin ng kapatid ko. Ngayon, ang gusto ng kapatid ko, kayong kausapin, kanina pang alas 3. Kayo, pulis din kayo, kapay. Ngayon, nung gabi, kinausap namin. Hindi siya nasiyahan dun sa papel na pinadala ni Mercedes Gonzales. Kaya marumi. Ngayon, gusto nila, isama ko accessory to the crime. Oo, inood nila ako sa loob. Ayaw nila akong paihiin. Posas nila ako. Ano nasabi niyo ngayon, sir? SPO2 Mendoza, kayo po ay parang doing excessive to the crime. Oo, i-hold nila ako doon. Pag may nangyari, papatayin nila ako. Kaya po kayo ay ayaw niyo umalis dito. Kaya po nakatakbo po ako, tumakbo ako. Ano yan, Mel? Ako nakatakas ako doon sa likod eh. Oo, tumakas lang po ako. Ngayon po, kinukuha na po kayo ng mga pulis. Yung po mga colonel dito, tsaka mga general pa na usap-usap. Ano nila ako, isasama nila ako. So, Mel, yun yung sitwasyon dito, no? Mel? San? Location mo muna. Nasaan kayo? Mel? Nasaan kayo, Susan? Location? Mel, hindi ka masyadong naintindihan, ano, dahil masyadong may... Patayin nila yung daddy ko, baka patayin nila. Baka patayin ko nila eh. Mel, ito yung... Ito. So, ano po, sir? Ano po yung inyong panawagan? Sir President Aquino, ako po hindi po violente, ang kapatid ko po mapapakiusapan po yun. Ako nakikiusap po. Ang usapan po dito sa loob, kung meron pong mangyaring masama sa hostage, idadamay nila ko accessory. Wala po akong alam. Wala po akong alam diyan. Ako po makikiusap po. Uy, wallet ko. Yung wallet ko, kinuha ko. Yung wallet ko, anoy. Kinuha ko. Okay, sandali. So, yes, Mel, ayan, ano. Kasi ito si SPO2 Mendoza ay kinukuha na ngayon, ano, dahil sinasabi nga na gawing accessory to the crime. So, nakapaligid sa kanya yung kanyang Pamilya. tatlong anak. At sila yung pumipigil na para makuha ito ng mga Pulis. para makuha ito. Para hindi makuha itong si SPO2 Mendoza. So, ito yung sitwasyon na nangyayari ngayon dito. Nadidinig mo ba ako, Medyo San? talagang mahigpit yung pagtutol ng pamilya para makuha
at maialis dito sa harapan nitong presinto itong si SPO2 Mendoza. Okay, Mel, babalik tayo, no? Medyo mahigpit na yung seguridad dito, no? Yung mga nakapaligid dito, yung mga tauhan ng PNP habang patuloy na nakabantay yung tatlong anak nitong si SPO2 Mendoza. Wala akong kasalanan, sir. Sir, wala akong kasalanan. Dito lang. So ang ating pong napapanood, mga kapuso, ay ang aktual. Ano po to? Actual po yung mga videong napapanood ninyo. Yung nasa kaliwa, yan pong babaeng yan, kamag-anak nung kapatid ng hostage taker. Ayang nakikita po natin yan, nakasalampak sa lupa ba yan? Semento ba yan? Ano ha? Ayan po yung kapatid ng hostage taker. At sinasabi daw na siya ay gagawing accessory dito sa nangyayaring krimen na ito. Kaya tumatanggi na pumasok sa presinto, tumatanggi na sumama sa mga pulis. Samantala, yung mga anak naman niya, mga kamag-anakan po, talagang pinipigilan na ito'y makuha ng mga otoridad. Yung po namang video nakita niyo sa kanan, yung pong bus na yan po yung bus na kasalukuyang hinostage po ng kapatid nitong mamang nakikita natin dito sa kaliwang video. Ayan po, napapanood po natin na pilit itong pinatitindig ng mga otoridad, subalit nagpupumil. Ayaw niya talagang sumama. Natatakot, nananawagan na nga po sa ating Pangulo na siya ay tulungan. Natatakot siya na siya ay gagawing accessory dito sa krimen na nangyayari. Doon naman sa bus, doon sa kanan. Wala pong nakikita tayong movement dyan sa loob ng bus na yan. Mukhang totoo po ngayon ang lahat ng aksyon dyan sa harap ng presintong yan. At base po sa mga pangunang ulat ni Susan Enriquez, ang taong ito na kapatid ng hostage taker ay nais ipasok sa loob ng presinto. Balikan po natin ngayon si Susan Enriquez na kasalukuyang nararayan pa rin. Sa napapanood nyo dyan sa video sa kaliwa. Susan, pasok! Yes, Mel. Hello, Mel. Medyo nagpahiwa-hiwalay na ngayon itong mag-aama. Itong Isinakay sa sasakyan, San? Oo. Saan dadalhin? Saan dadalhin itong si Mendoza? Teka, Melhan. Hindi pa natin alam kung saang presinto ito dadalhin. Wala pa tayong makausap ng mga police officers dito, no? Para magsabi sa atin. Sandali, ito. Meron isang police officer dito, no? Sir, saan po dadalhin si SPO2 Mendoza? Side quarters ng MPD. MPD po? Ano ba? For investigation. Actually, for custodial investigation. Yes. Okay, si Colonel Alex Gutierrez ito ng MPD Bella ng gobyerno. Bakit? Susan, bakit? Tanong mo bakit? Bakit dadalhin doon? So, bakit po siya dadalhin for investigation? Ano po bakit po siya kailangang i-interrogate, investigate doon sa headquarters? Sir, bakit po? Dali. Hindi ba kasagot dahil nagsisigaw pa yung mga anak nung si SPO2 Gutierrez. Sir, si Melchanco lang po. Ano po, bakit po siya kailangang investigahan? Dahil sa kanina may dala siyang baril po, papasok siya ron sa papunta siya doon sa Leban. Sir, sinasabi kanina na gagawin parang magiging accessory to the crime daw siya. Number ng PNP? Sir, Hindi ko alam dahil linawin pa natin yan ng mga investigator natin. Pero sir, sabi niya tinahan daw po siya sa likod. sir, Tinahan daw siya sa likod kanina. Okay, so Mel, yan, si dadalhin sa headquarters ng MPD itong si SPO2 Mendoza dahil ang sinasabi nitong si Colonel Alex Gutierrez, kanina daw ay nakita itong si SPO2 Mendoza na may dalang baril at tinangka nito na makalapit doon sa bus kung saan ay nakasakay itong kanyang kapatid na si Inspector Mendoza. So kaya kanina, nung nakausap natin si SPO2 Mendoza, habang siya naglulupas tayo, no, dito sa harapan nitong presinto, sinasabi niya na siya daw ay gagawing accessory to the crime at yun yung kanyang tinututulan, Mel. Yung sinasabi na siya ay magiging accessory dito sa crime na ginawa ng kanyang kapatid.